ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. Dito po sa Bayan ng Bulan, mga kapatid. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare, kami po ang inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Mark at Brother Raymar para sa Bible reading. At kami po ay pansamantala niyong mapapakinggan sa iilang minutong mga pagtatalakay ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Tayo po ay magsama-sama, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yamang nalalaman natin na ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan kapag ito ay sinunod natin ng buong puso at may pagmamahal, mga kapatid. Ito po ay nagdudulot ng mabuting bagay sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Amen. At ang salita ng Diyos, ito po ay napapakinabangan natin hindi lamang sa pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid, hindi lang sa araw-araw nating pagdidesisyon, kundi mapapakinabangan natin ito, mga kapatid, hanggang sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, na ipinangako ng atin pong Panginoon. Kaya tayo po, mga kapatid, ay mag-aral ng mga salita po ng atin pong Panginoon. At sama-sama tayo, mga kapatid. Praise God. At binabati din po natin ang isang mapagpalang umaga
ang lahat ng mga nakatune in ngayon at sumusubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa, maging sa mga nanonood sa atin sa FB Live, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa mga kapatid. Sister Christy Disuyo, Sister Angelita Liguro mga kapatid, praise God, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Kay Brother Adam Murata, dyan po sa lugar ng Bonifacio mga kapatid. Brother Andy Orozco, isang mapagpalang umaga po sa inyo, maging kay Sister Rebecca Montemor, Sister Nancy Dangla, thank you for watching. Sister Laura Gumban, dyan po sa lugar ng Barangay Lahong mga kapatid. Sister Gemma Guelas, dyan po sa lugar ng Santa Remedios, at ang lahat na kapatiran sa Barangay Santa Remedios mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, ang Isiha, ang Guneo, maging ang Soledad family mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Brother Felipe Escresa, thank you so much for watching. Brother JP Flores mga kapatid, good morning po. At naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan mga kapatid. So tayo po mga kapatid ay sama-samang mag-aral ng salita po ng atin pong Panginoon, at maging sa mga nakikinig sa atin sa radio, saan man po kayo naroroon mga kapatid, ano man po ang inyong kalagayan, naway ang pagpapala ng Diyos ay lagi pong sumaatin mga kapatid. Sa lahat ng naaabot ng frequency ng programang si Jesus, ang Buhay na Pag-asa, sa naaabot ng 100.7 New Gen FM, pagpalain po kayong lahat ng ating po Panginoon, maging sa mga kapatiran natin dyan sa Tikaw, sa mga sumusubaybay sa atin sa Tikaw Island mga kapatid, good morning po sa inyong lahat. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Amen. At binabati din po natin mga kapatid ang lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan na pinangangasiwaan po ng ating pastor mga kapatid. Praise God. Good morning po sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church sa tatlong congregation na pinangangasiwaan ng ating pastor mga kapatid, ang Magsaysay, Iquirino at ang Santa Remedios Congregation mga kapatid. Good morning po sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayong lahat ng atin pong Panginoon mga kapatid. Praise God. At good morning din po kay Sister Lita Sultan. Amen. Thank you so much for watching. Sister April Santos. Amen. At Sister Marlene Gulyoso, dyan po sa lugar ng Magallanes mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. At tayo po ay mag-aral ng mga salita po ng atin pong Panginoon mga kapatid. Praise God. At ang programang si Jesus, ang Buhay na Pag-asa, ay araw-araw nyo pong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga mga kapatid. At kung kayo po ay nais magkaroon or nais magpakandak mga kapatid ng free home Bible study, malaya lamang po kayong mag-text o di kaya'y tumawag sa CP number 0951-93-20038 0951-93-20038 mga kapatid. So tayo po ay kung gusto nyo pong magkaroon ng Bible study sa inyo pong mga tahanan mga kapatid, saan man po kayo naroon, ito po ay malaya naming ipagkakaloob at wala pong bayad mga kapatid. Amen. Wala po itong bayad naming ipagkakaloob, at kahit saan kayong lugar mga kapatid dito po sa Bayan ng Bulan ay ito po ay walang sawa naming pupuntahan mga kapatid. Walang pag-aalinlangan naming pupuntahan. Maipahayag lamang namin ang salita ng ating Panginoon at maipakilala kung sino ba ang Diyos na dapat nating paglingkuran mga kapatid. Dahil nasusulat sa Biblia, mayroon lamang iisang Diyos, iisang tunay na Diyos mga kapatid na dapat nating paglingkuran. At ang Diyos na yon, siya ay nahayag sa laman at nakita mga kapatid ng mga anghel
At yun ang Diyos na dapat nating sampalatayanan, mga kapatid, na sa panahon na tayo ay nawawalan ng pag-asa, may nag-iisang tunay na Diyos na nagmamalasakit sa atin, mga kapatid. Kung dito man sa mundo tayo ay nare-reject ng mga taong nilalapitan natin, bakit hindi natin subukang lumapit sa atin pong Panginoon, mga kapatid? Amen. Good morning, Sister Angelita Liguro, watching from UPC Lipa, Batangas. Amen. So, ang layo, mga kapatid, pero good morning po sa inyong lahat dyan, sa mga kapatiran natin, sa mga taga-Lipa, mga kapatid. Amen. Pagpalain po kayo dyan ng atin pong Panginoon. Amen. Sister Esperanza Ubando. Amen. Watching from Antipolo Church. Amen. Good morning po. Amen. So, saan man po kayo naroon ngayon, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Ann Buison, thank you so much for watching. Sister Mirna, amen. Good morning po sa inyong lahat. At tayo po ay magsama-samang mag-aral ng salita po ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. So, hindi na tayo magtatagal, mga kapatid, dahil ang oras natin ay limitado. Pero alam ko na ang Diyos ay handa na, mga kapatid, para ipahayag ang kanyang pagpapala sa atin, mga kapatid. Kung bubuksan lamang natin ang ating mga puso at isipan, isantabi muna natin ang anumang katwirang makatao, mga kapatid. Ang Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay laging nananagana sa sinumang nag-iibig na unahin ang kanyang katwiran at kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. Sister Ameliana Sulayaw, good morning po. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Evelyn Bartolata, amen. Good morning po sa inyo. Amen. So, salamat sa atin pong Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Diyos, mga kapatid. Praise God. So, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng atin pong gawain, mga kapatid, or ating programa. Ito po ay ang pag-aaral ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Good morning po, Sister Lani Julian. Amen. Thank you so much for watching. So, tayo po ay manalangin muna, mga kapatid, upang hingin ang patnubay at gabay ng atin pong Panginoon. Praise God. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa isang umaga na kami ay iyong ginising para ikay papurihan, Panginoon, at para ikay mapaglingkuran. Lord God, dalangin namin na sinumang nakakapakinig ng programang ito, iyo pong katagpuin. Sa morning po, Sister Lani Julian, watching from Rojas City, Capiz. Amen. So, tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita po ng atin pong Panginoon. At kung kayo po ay mayroong mga Biblia, magsipagbukas po kayo dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 31 verse 10 to 13, mga kapatid. Praise God. Deuteronomy chapter 31 verse 10 to 13. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. At iniutos sa kanila ni Moises na sinabi, sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, pagdating ng buong Israel, upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos, sa dakong kanyang pipiliin, ay iyong babasahin ang kautosang ito, sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae at mga bata, at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, at upang ang kanilang mga anak
na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos, habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Hordan upang ariin. Amen. So, in Deuteronomy chapter 31 verse 10 to 13, sa talatang ito mga kapatid, ipinapakita kung gaano masasabi nating privilege, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Amen. Kasi sa panahon ng Old Testament, amen, during the time of Moses, mga kapatid, ang kautusan or ang salita ng Diyos ay binabasa sa Israel every 7 years, mga kapatid. Amen. Sabi ni Moises, sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, actually mayroong every, mayroong occasion kasi sa Israel, mga kapatid, sa mga Hudyo, na sa occasion na yon, every 7 years, binabasa yung kautusan ni Moises. At pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos, sa dakong kanyang pipiliin ay yung babasahin ang kautusang ito, sabi ni Moises, sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Amen. And then, ipapatawag ang lahat ng lalaki, ang lahat ng mga babae, maging ang mga bata, mga kapatid. At sabi dito, iyong taga-ibang lupa, amen, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kanilang marinig, amen, ang salita ng atin pong Panginoon, mga kapatid, at kanilang pag-aralan upang magkaroon ng pagkatakot sa Diyos, mga kapatid. At sabi dito, hindi lang dapat marinig, mga kapatid. In Deuteronomy chapter 31 verse 10 to 13, hindi lang dapat marinig, kundi magkaroon ng pagkatakot. Pag-aralan, mga kapatid, marinig, pag-aralan, at magkaroon ng pagkatakot sa Panginoong Diyos, and then isagawa ang lahat ng salita sa kautusan, mga kapatid. Praise God. At sabi dito in verse 13, upang ang kanilang anak na hindi nakakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa lupaing pinaroroonan ng itinawid ng Hordan upang ariin, mga kapatid. So ang pag-aaralan natin ngayon is the benefits of the Word of God, mga kapatid. The benefits of the Word of God. Alam nyo, mga kapatid, itong pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ay hindi nasasayang. Well, in fact, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, it is a privilege for us to have the Word of God in our lives, mga kapatid. Kasi during the time of Israel, during the time of Moses, mga kapatid, every 7 years, binabasa sa kanila yung kautusan. Amen. So, imagine, gaano kakatagal mag-aantay ng ilang taon, mga kapatid, para marinig mo ang salita ng Diyos. Compare sa panahon natin ngayon that every time we woke up early in the morning, mga kapatid, makikita natin or maririnig natin ang salita ng Diyos na whether i-invite man tayo or hindi, kapag tayo ay magbubukas ng radio or tayo ay manunood sa FB Live, mga kapatid, mayroong salita ng Diyos na ipapangaral sa atin. So imagine how privileged we are compared to the time of Moses. Amen. Na pagdating ng 7 taon, sa kababasahin yung kautusan, mga kapatid. And then ipapatawag lahat. And then ang masakit, ang mahirap pa noon is paano kung malayo yung bahay mo, mga kapatid. So magta-travel ka pa from your place to the place na kung saan babasahin yung kautusan, mga kapatid. Amen. Magta-travel ka pa, mag-i-exert ka ng effort, mga kapatid. Praise God. Compare sa panahon natin ngayon na kahit saan man tayo naroon,
hanggat mayroong radio, mayroong data, mga kapatid, makakapakinig tayo ng mga salita ng ating Panginoon. So, the Word of God is privilege for us. Kaya, itong pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay bagay na dapat hindi natin sinasayang. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay nagbibigay ng direksyon sa sino mang taong nag-iibig na sumunod sa Diyos. Amen. We cannot serve God without loving His Word. And we cannot know God, mga kapatid, without knowing His Word. So that is the principle of the Word of God, mga kapatid. Amen. Kasi the Word and the Lord is one, mga kapatid. We cannot separate the Word of God from God. Amen. Kasi magiging pipi ang Diyos, mga kapatid. So, ang salita ng Diyos, ito po ay napapakinabangan ng tao, unang-una, sa araw-araw nating pamumuhay. And then, mapapakinabangan natin ito, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi po garantiya na ang tao ay may relihiyon is masabi nating alam niya lahat patungkol sa Diyos. Kasi maraming tao ang may relihiyon pero hindi nila kilala kung sino ang Diyos. So therefore, mga kapatid, ang relihiyon ay nagiging walang kabuluhan kapag ang tao ay hindi pinahahalagahan ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. That's why the Bible tells us, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan natin, hindi lamang sa mga bagay dito sa mundo. Kaya nga sabi ni Kristo, mga kapatid, in the book of John, sabi niya, magsigawa kayo hindi lang dahil sa pagkaing napapanis, kundi sa pagkaing tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos, ito po ay napakahalagang bagay na dapat maging parte ng buhay ng isang tao. Kasi dito sa mundo, uso dito na isinasantabi ang salita ng Diyos and then niyayakap yung human philosophy. That is the trend in this world, mga kapatid. Lalong-lalo na sa tagisan ng talino. Amen. Hindi naman masama na magkaroon ka ng talino. Pero kung yung talino mo is magtutulak sa iyo para ilayo ka sa Diyos, mga kapatid, ang talinong yan ay walang kabuluhan. Sabi ng Biblia, ang karunungan sa mundong ito ay kamangmangan sa Diyos, mga kapatid. Pero ang kamangmangan sa mundo ay karunungan sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ang mga tao ay iniisip na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay pagsasayang, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nakakasira ng ulo. Hindi, mga kapatid. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay ng gabay sa sino mang taong gustong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po ito nakakasira ng ulo, mga kapatid. Bagkus nakakapagpatino pa ito ng ulo ng sino mang taong nag-iibig sumunod sa Diyos. Kaya yung tunay na sumusunod sa Diyos, amen, makikita mo yung pagbabago sa kanyang sarili. Kasi ang pagbabago, nagsisimula yan sa isip, mga kapatid. Kaya nga, ang paalala ni Apostol Pablo, ipinamamanikuan niya sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong sariling haing buhay, banal at kapakipakinabang sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi magkaroon kayo ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen. So tayo, magkakaroon lamang ng pagbabago sa ating mga pag-iisip once na in-acknowledge natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Kasi kahit tayo ay balik-balik sa relihiyon, pero kung ang isip natin is nasa mga makamundong gawa, kahit balik-balik tayo sa relihiyon, wala pa rin pong pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Maaaring nagsisimba tayo tuwing linggo, pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, wala pa rin tayong pinagkaiba, mga kapatid, sa paggawa ng bagay na makamundo.
Kaya may mga tao, mga kapatid, na labas-pasok sa simbahan, then paglabas sa simbahan, umiinom pa rin, mga kapatid. Lasinggero pa rin, mga kapatid. Palabisyo pa rin, palainom pa rin. Sabungiro pa rin, mga kapatid. Amen. So, religion cannot save us, mga kapatid. And having religion without the Word of God is in vain, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, amen, kung ang sino man ay nag-aakalang siya'y relihiyoso, ngunit walang pagpipigil ang kanyang dila, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kaya dito sa mundo, wala namang relihiyon na may kabuluhan, mga kapatid. Why? Because according to Romans chapter 3 verse 10, mga kapatid, no one is righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit ni isa. Kaya sa pamantayan ni Pablo, pagdating sa relihiyon, lahat tayo ay bagsak, mga kapatid. Pero salamat na lang, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay wala po sa relihiyon. Ang biyaya ng Diyos ay galing mismo sa kanyang sarili na dulot ng pag-ibig niya sa atin, mga kapatid. So having the Word of God is a privilege for us. Amen. Compared to the times of Moses, mga kapatid, it is a privilege for us given by God na dapat nating pahalagahan, mga kapatid. Sabi dito, upang ating malaman, makilala ang Diyos, mga kapatid, at matakot sa Panginoon. Amen. Kasi hanggat hindi mo pinahalagan ang salita ng Diyos, hindi mo makikilala ang Diyos. Magre-rely lang tayo sa sinasabi ng sinumang tao, mga kapatid. Amen. Magre-rely lang tayo sa sarili nating kapilosopuhan sa buhay, mga kapatid. Kaya maraming tao na pag niyaya mo sa church, ang reason nila is pararehas lang naman anya yan. Hindi, mga kapatid. Magkakaiba ang Diyos na pinaglilingkuran. At kung babasahin natin ang Biblia, makikita natin, mga kapatid, na mula sa panahon ng mga propeta, mayroon lamang pong iisang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Sapagkat iniutos ng Biblia na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. At sabi ng Biblia, na Book of Isaiah, wala akong nakikilalang sino man. Amen. Is there any God before me? Sabi ng Panginoon. I know nothing. Sabi ng Biblia. Kaya mahalaga, mga kapatid, ang salita ng atin pong Panginoon. John 15 verse 5 to 7, ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. So sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, kaya mahalaga, mga kapatid, na tayo ay nananatili sa Diyos. Kaya yung doctrine of once saved, always saved, it is a false doctrine, mga kapatid. Bakit? Kasi tinuturuan sa doktrina nila, ang tao, kahit mag-backslide, mga kapatid, it is okay. Kasi once saved, always saved. Amen. Kung uunawain natin yung konsepto ng once saved, always saved, ganun yung prinsipyo, mga kapatid. Ang tao, basta anya tinanggap ko na si Kristo, basta anya nanalangin ako at nananampalataya na ako ay kay Kristo, kumbaga okay lang sa akin. Ganun yung magiging kaisipan ng tao kasi once saved, always saved. Kahit magbisyo na anya ako, kahit gumawa na ako ng kalukuhan, kasi once saved, always saved. Mga kapatid, we can be only once saved, always saved when we go to heaven. Kapag nandun na tayo sa langit, doon na po ang once saved,
always saved. Pero dito sa lupa, maraming temptation mga kapatid na pwedeng mag-alis sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Although may talata sa Romans mga kapatid na no one can separate us from the love of God. Yes, totoo yun. Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, mayroong pagpapatawad ang Diyos mga kapatid. Pero yung doctrine ng once saved, always saved, that is a false doctrine mga kapatid. Dahil dito sa mundo, ang kaligtasan natin pwedeng mawala, depende po sa atin. Hindi ang Diyos ang nakakawala niyan, kundi tayo mismo. Amen. Kaya nga, ang kaligtasan, maihahalin tulad natin ito sa isang precious stone or sa isang bagay na napakahalaga mga kapatid. Na kapag na iniregalo sa iyo, then kapag naiwala mo, hindi na ito kasalanan ng taong nagbigay sa iyo, kundi kasalanan mo na mismo. Ganon din yung pagdating sa kaligtasan. Kapag ikaw ay napahamak, hindi na yung kasalanan ng Diyos, kasalanan mo yan mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. So hindi naman appropriate na i-apply natin doon ang once saved, always saved. Kasi dito sa mundo, maraming pag-uusig. Well, in fact, maraming mga naglilingkod sa Diyos na hindi tumatagal, mga kapatid, dahil hindi kaya yung pressure. Kasi kung once saved, always saved na tayo, bakit kailangan pang ipangaral ang repentance? Bakit kailangan pang ipangaral, mga kapatid, ang kabanalan? Bakit pa kailangan ipangaral ang kasalanan, mga kapatid, na magdudulot sa tao sa kapahamakan kung tayo ay once saved, always saved, mga kapatid? Ipangaral lang natin na tanggapin si Jesus. Lahat naman ng tao tumatanggap kay Jesus, mga kapatid. Lahat naman ng tanungin mo, wala namang mag-aako na sila ay kay Satanas, mga kapatid. Kaya ang doctrine of once saved, always saved, ito po ay false doctrine, mga kapatid. Kung aalamin natin ang konsepto ng once saved, always saved, wala pong nakasulat sa Biblia na once saved, always saved. Ang nakasulat sa Bible, nung tinanggap natin si Kristo, tayo ay nangaligtas. Pero wala pong nakasulat na habang tayo ay nandito sa mundo, habang buhay na tayong ligtas, mga kapatid. Yun po ay conditional. Kung tayo ay mananatili sa Diyos, ang kaligtasan ay nasa atin, mga kapatid. Pero kung tayo ay hiwalay sa Diyos, according to the verse that we have been read, mga kapatid, ang sabi dito, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog, mga kapatid. So, paano natin i-reconcile ito sa konsepto ng once saved, always saved? Kung mayroong kapahamakan kapag tayo ay humiwalay sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Pero isang bagay lang ang sigurado, mga kapatid, na kung tayo ay mananatili sa paglilingkod, amen, ang kaligtasan at ang pag-ibig ng Diyos ay sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya yung sabi na sa Romans na nothing can separate us from the love of God, yes, mga kapatid. Pero ang love of God is only one of the attributes of the Lord. Hindi lahat ng attributes ng Diyos ay pag-ibig. Kung babasahin natin ang Revelation, mga kapatid, may tinatawag ding wrath of God. Amen. Ito yung attributes ng Diyos na ipapakita niya sa mga tao, mga kapatid, na tumanggap ng tatak ng halimaw. Kaya nga, kung babasahin natin yung Matthew chapter 7 verse 21 to 22, in the last days, amen, may mga i-reject ang Diyos. Amen. Nasabi, Panginoon, hindi ba naglingkod naman kami sa iyo, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo, nagpagaling kami ng may mga karamdaman. Pero anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So kung once saved, always saved, mga kapatid, paano natin i-reconcile sa talatang yon? Amen. And then sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
So, we can call on the name of the Lord. That is part of His grace, mga kapatid. That is part of His grace. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon is magiging dahilan, mga kapatid, ang palaging pagtawag natin sa Diyos. Amen. Ang Diyos ay laging nagpapatawad, pero depende sa atin, mga kapatid. Kung tayo, depende sa atin mismo. Sabi nga ng Biblia, sabi nga, mga kapatid, sa mga kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, mga kapatid. So, ang salita ng Diyos, mga kapatid, kung tayo ay mananatili sa ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng biyaya, mga kapatid, sa Diyos. Amen. At sabi ng Biblia, malalaman lamang natin ang patungkol sa Diyos kung ang salita niya ay mananatili sa atin, mga kapatid. Amen. Matthew chapter 6 verse 27 to 34, ganito po sinasabi ng Biblia. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pinararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Amen. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Praise God. So, salamat sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. So, sabi ng Biblia, kung paanong niyaramtan ng Diyos ang mga ibon sa parang, how much more tayo, mga kapatid. Praise God. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang sikong sukat ng kanyang buhay, mga kapatid. So datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo, mga kapatid. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. So seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So how can we seek first the kingdom of God if we don't have the Word of God in our lives, mga kapatid? Yes, madaling i-quote ang talatang ito, mga kapatid. At kahit saang man relihiyon, ito po ay kino-quote. Ginawan pa nga ito ng kanta, mga kapatid. Amen. But the question is, how can we seek the Lord, His righteousness, and His kingdom if we reject the Word of God, mga kapatid, sa ating mga buhay? Amen. So, the Word of God is a roadmap, guide, mga kapatid, para mahanap natin yung katwiran at kaharian ng Diyos. Kasi may mga katwiran ng tao na taliwas sa katwiran ng Diyos, mga kapatid. Praise God. At mangyayari lamang yon, mga kapatid, yung paghanap natin sa katwiran ng Diyos, kung i-acknowledge natin ang salita ng atin pong Panginoon sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Joshua chapter 1 verse 8, mga kapatid. So, ang oras natin ay limitado, kaya medyo bibilisan natin, mga kapatid. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi,
upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Ang aklat na ito ng kautusan, utos ng Biblia mga kapatid, ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat ito yung maganda mga kapatid. Kapag nasusunod natin yung nakasulat sa aklat ng kautusan mga kapatid, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong mga lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. So makita natin yung benefits ng Word of God sa ating mga buhay mga kapatid. Na kung masusunod natin ang mga nakasulat mga kapatid, pagiginhawain daw natin ang ating mga lakad. Amen. At kung magkagayoy, magtatamo tayo ng mabuting kawakasan mga kapatid. Proverbs chapter 3 verse 5, Brother Raymar. Amen. Pwede bang basahin natin yung Proverbs chapter 3 verse 5? Anong sinasabi ng Biblia? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. So paano ka magtitiwala sa Diyos ng buong puso, mga kapatid, kung ayaw mong tanggapin ang salita ng Diyos? Amen. So magkakaroon lamang tayo ng pagtitiwala sa Diyos kung tatanggapin natin ang salita ng Panginoon ng buong puso. At sabi dito, huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Kasi minsan, may mga problema mga kapatid na sinusolusyonan natin sa sarili nating kaparaanan, and imbes na malutas, mas lalo pang lumalala. Mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Yes, it is good na tayo ay mayroong talino, pero kinakailangan nating magkaroon ng dunong. It is good to have knowledge, but it is better to have wisdom. Mga kapatid. Kasi knowledge can lead us, lalong-lalo na yung secular knowledge, mga kapatid. It can lead us to sa pagkapahamak, mga kapatid. Praise God. But wisdom, mga kapatid, can make us a better person, mga kapatid. Amen. Ang knowledge, pwede itong makapagpayabang sa tao. Kaya pansinin natin, karamihan ng mga mayayabang sa mundo is yung taong matatalino. Hindi naman lahat, pero marami, mga kapatid, na manlalamang sa kapwa, mga kapatid. Pero kapag ang tao ay mayroong wisdom, he knows how to manage knowledge. Mayroong application sa kanyang sarili, mga kapatid. Praise God. Kaya anong sinasabi, mga kapatid, ng 2 Peter chapter 3 verse 18. Amen. So last verse siguro na ating babasahin ito, mga kapatid. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So how can we know God? How can we grow in the knowledge of God, mga kapatid, kung ayaw nating tanggapin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Amen. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, is marami itong benepisyo sa buhay ng isang tao. Kaya sa panahon na tayo nawawala ng pag-asa, kung sa mga tao nga na nangangako at sinungaling naman, mga kapatid, kung baga grabe yung paglagak natin ng pag-asa sa kanila, how much more, mga kapatid? Or why don't we, kumbaga, bakit hindi natin ilagak ang ating pag-iisip, mga kapatid, ang ating pagtitiwala sa atin pong
Panginoon. Amen. So, medyo naghang yung ating mga kapatid. Praise God. So, kung sa tao nga, mga kapatid, nagtitiwala tayo and then hindi naman ito na itutupad, mga kapatid, bakit hindi natin ilagak ang ating pagtitiwala sa atin pong Panginoon? Yamang nalalaman natin na ang salita ng Diyos ay hindi po ito nagsisinungaling, mga kapatid. Praise God. Hindi po ito nawawala ng kabuluhan, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay nananatiling bago. Kahit paulit-ulit mo yan binabasa, mga kapatid, ang mensahe ng salita ng Diyos ay nananatiling bago. Hindi po ito naluluma, mga kapatid. Praise God. Kaya mahalaga na mayroon pong salita ng Diyos sa atin pong mga buhay. And beside, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po ay pribilehiyo sa buhay ng bawat isa na tumatanggap nito. Kasi hindi po lahat ng tumanggap ng hindi po lahat, mga kapatid, is tumatanggap ng salita ng Diyos. Kaya mapalad ka kung isa ka sa tumanggap ng salita ng atin pong Panginoon. Ang ating mga sariling kapilosopuhan, hindi po ito magdadala sa atin sa kaligtasan, bagkus magdadala ito sa atin sa pagkapahamak, mga kapatid. Praise God. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon upang magpasalamat sa Kanya, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at niluluwalhati ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy mong binibigyan ng buhay at patuloy mo itong ginagawang sariwa sa sinumang nakakapakinig, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa salita mo na aming nabasa. Naway patuloy itong magbigay ng kalakasan. Patuloy ating mga buhay, mga kapatid, lagi nating i-acknowledge ang salita ng Diyos. Tandaan natin, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all.